Good morning guys. Yan, uh, natapos na ang ating first day kahapon. Pero actually ngayon yung first day kasi kahapon is travel time. Travel natin sa ano. Sobrang liwanag. Yan. 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 Bali kahapon yung ating travel day. Ngayon yung pinaka magiging first day natin. Pero counted kahapon yung first day. So, kung i-count natin yung kahapon, second day na natin ngayon. So, yan. Pero first day talaga natin ng stay dito. Yan. Yan. So, yan. Ang topic natin na pag-uusapan ngayon is yung buffet. Kasi mamaya may buffet daw dito. Yan ko lang may experience yung buffet dito. Nakailang balik na ako dito. Pero puro day tour kaya hindi ko na-experience yung buffet. Yan. So ngayon ma-experience ko na yung buffet. Yan. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung mga nakaserve dito sa kanilang buffet para may idea kayo. Yan. Tapos mamaya yung topic natin kung paano ako nag-start as videographer. Then na-explain ko paano ako napunta sa dito. Dati akong BPO guy. Yan, tatrabaho ako sa BPO company. Yan. Then suddenly may nagsabi sa akin na nakadikit masyado, so yung vibration. Yan. So yun, may nagsabi lang sa akin na kasi nag-iisip ako ng business na nasisimulan nun. Ang nasa interest ko nun computer shop, kasi nung kasagsagan na yun, malakas yung computer shop. Tapos yan, merong tao na nagsabi sa akin na ba't hindi mo i-try yung events, photo yung video. Then nagka-interest ako, tapos pinakita niya yung yung mga video yan. Tapos sabi ko, oy maganda yan. Tapos ang offer ko pa nga sa kanya, sabi ko kasi wala akong masyadong kilalang photographer na pwede kong makasama. Yan. Tapos ang sabi niya, siya na lang siya. Tapos ako daw yung video. Siyempre nung time na yun medyo na-impulse ako dahil magkakaroon nga ng partner. Kasi ang goal ko noon is yung partner ko yung supposed to be partner ko yung maghahanap ng kliyente, tapos isasama niya lang ako as videographer niya. Yan. So ang ginawa ko, nag-invest ako sa camera, 3 camera kagad kasi gusto kong tatlo kami kasi kasama niya yung tito niya yata yun, tito. Tapos ako yung video. Tapos ang usapan namin, siya yung isang videographer, which is tawag doon creative. Tapos ako yung parang isa pa na sabi niya parang main. Tapos yung tito niya yung yung photographer. Ba yan? Yan. Tapos nag-invest nga ako sa camera, nangutang ako sa tatay ko noon, nag-invest ako. Yan. Tapos medyo yan, nag-invest ako sa camera noon, tapos ang binili ko nga noon lens yung 18-135 kasi yun yung mga sinabi nila noon. Tapos 50mm. Tapos yung kit lens na 1855. Tapos first coverage namin yung sa kapatid ko. Yan, yung kapatid kong babae, 18th birthday niya. Tapos anong nangyari noon, after nung coverage, biglang sinabi sa akin yung supposed to be partner, kung pwedeng ang mangyayari, rerentahan na lang daw niya yung gamit, tapos babayaran na lang niya ako. Grabe nga ang rate niya sa gamit ko noon. Pero mo kumpleto, ang sabi niya 500 niya lang rerentahan. So ako napaisip ako, sabi ko, teka, hindi sa akin sa sarili ko, sabi ko, teka, hindi ganun yung usapan natin, kaya ako nag-invest ng gamit. Tapos so pinrangka ko siya, sabi ko, hindi na pre,
Hindi, wag na lang natin ituloy itong ano, kung ganyan ang plano mo. Akala ko kasi magkasama tayo tapos hindi na siya nagsalita. So after no, nasira na yung samahan namin. Kasi parang ang feeling ko na-scam ako. Kasi gagamitin niya lang yung gamit ko tapos lalaspagin niya. Tapos babayaran niya lang ako ng ganon, 500 tapos full set na yon. 70D pa yon, pero nung time na yon kalakasan ng mga ganon kasi kakasikat lang ng 60D noon sa event. Tapos ang naisip ko, ang billing ko 70D kasi mas advance siya kaysa sa 60D. Yun yung time na yun. Yan, tapos no, nung nabuwag na nga, hindi na namin tinuloy yung partnership namin, natenga ngayon yung mga gamit. Kasi hindi naman ako marunong. Tapos kumbaga, wala pa yung full interest ko that time. Tapos, yun, nabenta ko 2 gamit. Yung isa sa hindi ko kakilala, yung isa sa pinsan ko. Tapos may natira sa akin na isa. Tapos ang ginawa ko noon, photoshoot, tapos nood ng YouTube. Sa YouTube, ang sinasabi palagi full frame, tapos ang sikat na full frame sa Canon noon is 5D Mark III. So, yun, nung nabenta ko yung 2 gamit, binayaran ko yung half nung utang ko sa tatay ko. Tapos bumili ako full frame, nang utang ulit ako full frame kasi nga kumbaga nalason ako ng YouTube nung time na yun. Kasagsagan pa ng ano yun, yung digital rev, yun yung palagi kong pinapanood. Tapos so 2 gamit ko noon, isang 70D, isang 5D Mark III. Yan, yung 70D noon ginagamit ko lang pang video, tapos yung 5D pang photo, mga ano pa nga ako noon mga yung fan shoot para matuto. Tapos merong isang nag-post nun sa events group na sinalihan ko nun. Hindi pala events group, yung parang photography group. Tapos naghahanap siya ng videographer na pangbabad lang yung full video. Yan. Tapos ang TF nun 1K. Sabi ko, uy, para magka-experience ako, papatasin ko to. Kiddie party lang naman yun. So, yun yung first time na nag-kiddie party ako na grabe. Na parang whole day event kasi high-end pala yung kiddie party na yun. Tapos nag-meeting muna kami noon, yung SO. Sabi niya, ito yung magiging natin, shoot. Full video, babad lang naman yun. Sabi ko, sige sir, okay akin yan. Isipin mo mga event niya, ang lalayo, kailangan ng service. Pinapatos ko kahit 1K lang kasi syempre experience. Tapos, nung time na yon, talagang wala akong gamit kasi ang mga gamit ko pang photo. Yan, 70-200 na Tamron, tsaka 24-70. Tapos yun, nag-cover ako nung first event ko dun sa kanya. Tapos along the way, nakarami naman ako, siguro more than 10 events din. Tapos tinanong ko siya, sir, pwede pa akong gumawa ng highlights gamit yung mga footage ko. Yun, doon ako nagsimula magkaroon ng highlights na Yung totoo sir, lahat self-taught ako noon. Hindi ako marunong mag-edit, hindi ako marunong mag-camera. Lahat talaga inaral ko kasi kumbaga dumating na ako sa time na desperation kasi syempre hindi ko nagagamit yung binili ko, tapos nagde-depreciate. Yan. Kaya sabi ko, pag-aaralan ko na para hindi masayang. Yan, nag-aaral ako. Lahat naman ng gamit ko noon pirata. Yan, Lightroom, yung Premiere Pro. Yan, puro YouTube ko lang nakita yun. Wala akong tawag dito. Wala naman nagturo sa akin kung paano. Tapos nung nagkaroon ako ng extrang pera, bumili ako yung parang flycam kasi sabi ko parang ang sarap mag-creative kasi meron ako nakasabay nun sa event nung kumukuha sa akin as full video na creative. Tapos may flycam kasi ang tawag doon Tapos yung mga high-end is HD cam, yung glide cam yun. Yan, mayabang pa nga yung taong yun kasi nung tinanong ko siya, napakayabang sumagot, parang natithreaten siya na
gusto ko matuto. So, inalam ko na lang na ang sinabi niya lang ng glide cam. Tapos nag-search lang ako sa internet noon. Yan. Tapos bumili ako. Hindi rin naman ako natuto. Binenta ko rin agad kasi ang hirap mag-balance. Hirap na hirap ako mag-balance noon. Yan, tapos sinabihan ako nung SO na mag-invest ka na rin sa audio para maganda. So bumili din ako ng Zoom noon, Zoom H1. Tapos hindi rin ako marunong mag-set ng ng Zoom kasi totally wala akong alam sa mga ganyan. Tapos yan. Merong isang event na pinag-photo lang ako nung SO sa preps kasi daw malilate siya. Tapos sabi niya kahit ano lang daw kunan ko, mga details lang. Tapos nung time na yun, meron siyang kinuha na creative. Yun yung parang pinaka naging entry ko sa sa video world kasi nung tinanong ko yon, yung creative na yon, lahat ng nalalaman niya na sinabi niya sa akin, tinuruan niya ako, parang on the spot turo lang. Tapos lahat ng sinabi niya, yun inabsorb ko. Tapos hanggang sa first step ko sa freelance na creative, yung mga tinuro niya yung ginagamit ko. Yan. Tapos yun, entry na nung Sony. Sabi ko baka hindi ko mabenta to kaagad tong 70 yung 5D Mark III. So binenta ko kaagad. Ang benta ko noon 65. Kasi nung time na yun pabagsak yung yung presyo ng ng camera na 5D. Buti may bumili kaagad. So yun, pagkabili bumili kaagad ako ng A65 naman noon kasi A65 pa lang yung medyo high end noon. Tapos hindi ako particular noon sa full frame ng Sony, gawa ng para sa akin basta Sony. Yan. Basta maraming mga nangyayari, maraming mga nakasama, maraming mga nagkasiraan kasi hindi pare-parehas yung interest. Hindi pare-parehas yung end goal. Kasi ang end goal ko is hindi naman sa pera. Ang end goal ko is solid na pagsasamahan na team. Kasi yung pera susunod na yan basta solid yung samahan. Pero yung mga nakasama ko, yung iba pera ang usapan, tapos yung iba training ground lang pala ako. So ang nangyari, tinraining ko sila, lahat na natutunan ko as yung sa self-taught tsaka yung mga na-improve ko, tinuro ko sa kanila hanggang sa natuto sila. Tapos parang nangyari kasi noon, yun lahat kasi hindi ako nagpe-freelance nung simula nagturo ako eh. Lahat nung naging event ko, ginawa nilang practice ground, okay lang sa akin kasi syempre team ko sila, binubuo ko sila. Tapos nung medyo nape-perfect na nila yung mga tinuro ko, doon sila nagsialisa, nagsolo-solo. So natutuwa naman ako kasi syempre natulungan ko sila. On the other side, medyo malungkot kasi kumbaga na left behind yung team na kasi yun yung binubuo ko. So tapos na yun, tapos na yung era na sumama loob ko, sinishare ko lang sa inyo. Yun. So ngayon, solo na lang ulit ako. Yan. Nung nagbuo kasi ako ng team, parang nawala rin yung passion ko ng pagiging creative kasi inasa ko sa kanila. So siguro yun yung kalabit sa akin ni Lord na teka, hindi ko binigay sa iyo yung eagerness and ability mo para matuto, para maging tamad. So this time kailangan mong ibalik yung yung interest mo sa larangan na tinahak mo, and kailangan mong hindi ka maging tamad. Siguro ganun yung sa akin ni Lord. Pero sobrang thankful kasi unti-unti ako nagkaka-love ulit sa paggagawa ng creative. Pag shoot ng creative, meron nga nagbibiro sa akin na
Though hindi, kasi ngayon hindi na ako masyadong ano eh, hindi na ako masyadong ina-attach yung sarili ko sa mga nakakasama ko. Kung pag biniro ko, umaano lang din ako, sumasagot lang din ako, nakikipagbiroan. Meron din nagsabi sa akin na sabi, "Sir, parang di ka napapagod ah." Sabi ko, "Hindi talaga, wala akong kapaguran. Pag ako nagsimulang mag-shoot, dire-diretso. Saka ako mapapagod pag tapos na." Sabi niya, "Para kang robot niyan." Sabi ko, "Hindi, interest lang talaga yan." Yun, iba kasi pagka na bumabalik na yung ano, yung interest mo sa mga dating bagay na ginagawa mo na nawala dahil nga medyo inasa mo sa iba. Yan. Ngayon, yan, yun, natutuwa naman ako. Yan. Yun, marami, it's a long journey na nangyari from zero to yan, ngayon medyo stable na. Iniisip ko kung magpe-freelancing ako, kaso medyo saturated ang freelance world. Kaso mahirap na rin humanap ng kliyente ngayon, gawa ng ano, ng marami na rin nag-o-offer na mababa. Pero laban lang, kaya yan. Mamaya try natin maging food vlogger. I-ano natin yung buffet ng stilts. Kasi as a supplier, ngayon lang ako nakapag-try na mag-buffet dito, breakfast buffet. Kasi lagi kaming day tour, ang laging dating namin is tanghali. So lunch na lang, tapos kaya na-excite ako na matatry ko. Ayan, sige, mamaya bibidyoan natin yung mga pagkain.